Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nagmumukbang para sa inyo ng pawang itlog. Yan, French toast, tsaka saging, tapos yung kape. So, ayan, samahan niyo po akong mag-breakfast, mga kababayan ko. So, let's dig in. Masyadong late na yung breakfast ko kasi alam nyo na ang nagtatrabaho sa iba yung dagat. Inuuna ang trabaho kaysa sarili. Pero hindi po yung tama, guys. Bago po kayo gumawa ng trabaho, dapat kakain muna kayo para may lakas. 'Di ba? Lakas na magkuskus ng kung ano-ano diyan. Magmamarites pala muna ako, ha. Meron kasi akong sinusuportahan na isang vlogger. Bigla na lang siya nagpakita dun sa YouTube channel ko. Kasi gusto ko manood ng mga balita. Tapos, bigla ko na lang itong nakitang vlogger na to. So, naintriga ako. Pinanood ko yung mga videos niya. Tapos, nag-subscribe ako sa kanya. Ganon. Sa una pa lang, maganda naman yung mga sinasabi niya, no? Tapos, pag nag-greet siya ng mga subscribers niya, lagi niyang sinasabi na, maraming salamat sa mga subscribers ko. Sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Lagi po niyang sinasabi yung ganon. Tapos, nung ilang months na yung mga nakakaraan, naku, ito na nagsimula. Teka lang, kakain muna ako, ha. Kain tayo. Pinagpapawisan ako. So, to be honest kasi, hindi po ako maka-Duterte. Pasensya, diretsahan na tayo. Hindi ako maka-Duterte. Pero siya, sinusuportahan niya po yung Duterteng kampo. Tapos yun, nababatikos na rin. Binabatikos niya yung mga dating announcer broadcaster ng SMNI na sumusuporta na po kay BBM. Ayan, nagmumura na siya. Tapos, pinagtatanggol din niya si Maharlika. Yun. Tagapagtanggol po siya ni Maharlika. Kaya nagsimula po nun, parang hindi ko na po masyadong pinapanood yung mga video niya. Alam ko marami itong natutulungang tao kasi nga mayaman siya, mayaman akong mayaman. Marami siyang natutulungang mga tao, sinasabi niya doon sa vlog niya. Tapos, ang napansin ko, meron siyang, alam niyo yun, para siyang babae na nagiging emotional din tungkol sa yung mga pagtulong ng mga mahihirap, ganun. Kung minsan, naiiyak siya eh.
naiiyak siya pagdating sa mga ganong usapin. Pero pagdating sa mga pambabati ko sa gobyerno, wow! Magaling siya doon, magaling magmura, ganun. Tinatawag si First Lady na butod daw. Naku, ewan ko sa inyo. Tapos kahapon, dumaan na naman sa YouTube ko yung yung isang video niya. Siyempre, subscribers niya ako. Tapos nag-click ko yung notification bell niya para kung mag-a-upload siya ng mga videos niya, updated ako. Ganun yun. Kaya sabihin ko sa inyo guys, na pag hindi pa kayo nag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo. Tapos wag nyo rin kalimutan yung notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin. Okay, tika lang. Isang subo muna. Dalawa pala. Dalawang subo. Tapos kahapon nga, napanood ko yung isang video niya na mangunguna daw siya sa pagsugod sa Malacanang. Pero kailangan daw niya ng mga kasama. Pero ang sabi niya doon, kung pupunta daw sila doon, yung mga kasama niya, mag-i-stay daw around some places which is near to the Malacanang Palace. Tapos, mag-isa na lang daw siyang pupunta sa Malacanang at kakausapin niya daw si BBM. Ang sabi niya, gusto kong kausapin si BBM mata sa mata. Sabi niya ganun. Bago pa kasi niya nabanggit yung pagsugod na sinasabi niya, wala pa daw palya yung kanyang convincing power. Kaya susugurin daw niya si BBM para i-convince. I-convince saan? Iyon ang hindi maliwanag na sinabi. Walang sinabing maliwanag kung ano ang dahilan ng pagsugod niya. Ang sabi niya lang doon, kakausapin ko si BBM mata sa mata. Yun. Yun ang term na ginamit niya. So what do you think? Diba? Mata sa mata is hypnotize. Guys, hypnotize. I-hypnotize niya daw yata si BBM. Di umano. Iyon ang nasa isip ko ha. I-hypnotize niya. Kasi ang sabi niya, marami daw bubuyog sa ulo ni BBM. That means, maraming nagdidikta sa kanya. Ganon. I-hypnotize niya para maging what do you call that? Para susunod si BBM sa gusto niyang mangyari. Hindi ko po alam kung ano yung gusto nilang mangyari. Kasi isa lang naman yung goal nila, di ba? Although sinabi niya, hindi namin, hindi daw pababagsakin si BBM, pero maliwanag naman na ganun yung goal nila, di ba? Para maiupo nila si VP. Yun. No? Gets nyo? Sana nagigets nyo ako. Basta hindi ko
Hindi ko ipapakita dito sa video ko yung mismong vlogger na yun. Kung may manghingi ng link, i-send ko sa inyo. Yun. Sa palagay ko, ang vlogger kasi na to marami siyang nalalaman about sa hypnotize, yung mga magic, parang ganun. Doon nga sa isang vlog niya, meron siyang, alam niyo yun guys, yung manika. Manika na ginagamit ng mga marunong gumawa ng mga black magic, ganun. Meron siyang ginamit na manika, tapos meron siyang needle. Tapos, yung taong gusto niyang mapahamak or whatever na gusto niyang gawin sa taong yun, itutusok niya lang yung manika dun sa parte. Itutusok niya yung needle sa parte ng katawan ng manika. Tapos, may mangyayari siguro sa tao na yun. Ganun. Pero, hindi ko alam kung bakit ganun siya. I think na brainwash siya. Lalong-lalo na ni, Maharlika. Yun. May puso naman siya. May puso siya. Alam niya yung nararamdaman niya yung mga feeling ng mahirap na tao kasi nung bata pa siya, mahirap lang din daw siya. Tapos naging successful na lang daw siya sa buhay. Kasi may kwento siya Kung may maghihingi ng link sa inyo, isi-send ko para mapanood nyo yung mga naunang vlog niya na nagkakwento siya nung bata pa siya, kung bakit siya naging successful, ganun. Pero kung ano mang mangyari, ipagpasa Panginoon na lang natin kasi God's will. Although alam nating hindi katanggap-tanggap kung sakali mang may mangyari sa Pilipinas, di ba? Yun. So, ang panangga na lang natin is magdasal tayo. Pagdasal natin ang ating bansang Pilipinas. So, ayan guys. Salamat sa pakikinig. Tatapusin ko na lang po muna itong breakfast ko at naunahan ng kadadaldal. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa atin, pakisubscribe na lang po. Mag-ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.